Sa isang maliit at tahimik na barangay sa gilid ng lungsod, halos magkakakilala na ang lahat ng tao. Doon lumaki si Sofia, isang dalagang masipag, tahimik at kilala sa pagiging matulungin. Tuwing madaling araw pa lamang, nagigising na siya upang tumulong sa kanyang inang si Aling Violeta sa paghahanda ng mga lulutuin para sa maliit nilang karinderya sa tapat ng eskinita. Habang ang iba niyang kaedad ay abala sa social media at gala, si Sofia ay abala sa pag-iipon para sa gamot ng kanyang ina at matrikula ng kanyang kapatid na si Jonel. Sa kanto ng kanilang barangay, may isang lumang waiting shed. Doon palaging nakaupo ang isang lalaking kilala ng lahat bilang si Mang Roman. Marumi ang suot na polo, kupas ang pantalon, at tila ilang linggo nang hindi nakakapag-ahit. Madalas siyang nakayuko, tahimik lamang, at nakatanaw sa malayo na para bang may hinihintay na hindi dumarating. Ngunit hindi lahat ay may malasakit. Halos araw-araw, naroon din ang tatlong mga tambay na sina Berto, Kaloy, at Mix. Sila ang kilalang pasimuno ng tukso at tawanan sa kanilang lugar. Kapag dumaraan si Mang Roman, may ibabato silang papel. Minsan ay balat ng candy at tatawa ng malakas. "Hoy Mang Roman, may nakita ka na bang trabaho sa panaginip mo?" Biro ni Berto. Sumabog ang tawanan ng tatlo. Tahimik lang si Mang Roman. Hindi siya sumagot. Hindi siya tumingin. Para bang sanay na siya sa ganitong trato. Mula sa loob ng karinderya, natatanaw ni Sofia ang eksena. Sa bawat tawanan ng mga tambay, may kung anong kumikirot sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang pagtawanan ng isang taong wala namang ginagawang masama. Isang tanghali, habang mahina ang benta, nagbalot si Sofia ng 2 pandesal at isang basong tubig. Lumapit siya sa waiting shed. Napatigil ang mga tambay at napatingin sa kanya. "O Sofia, may charity works ka na?" Pangaasar ni Kaloy. Hindi siya sumagot. Lumapit siya kay Mang Roman at iniabot ang tinapay. "Ito po, Mang Roman. Mainit pa." Dahan-dahang nag-angat ng ulo ang matanda. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sofia ang malinaw nitong mga mata. Hindi ito mukhang hungkag o naliligaw. Sa halip, tila puno ito ng lalim at katahimikan. "Salamat, Iha," mahinaw nitong sabi. Malinis at maayos ang kanyang pananalita, salungat sa kanyang anyo. "Hindi nasasayang ang kabutihang ginagawa ng puso." Bahagyang natigilan si Sofia. May kakaiba sa paraan ng kanyang pagsasalita. Hindi ito tunog kalye. Hindi ito tunog pulubi. Sadyang matanda lang talaga ang lalaki. Ngunit bago pa siya makapagtanong, nagsalita muli si Berto. "Mag-iingat ka, Sofia. Baka mamaya masamang tao pala yan." Muling nagtawanan ng tatlo. Tumuwid si Sofia at tinignan sila ng may matapang na tingin. Ngunit hindi pa siya nagsalita. Hindi pa ngayon. Tahimik siyang bumalik sa karinderya. Ngunit iba na ang pakaramdam niya. Parang may nagsimulang magbago. Hindi sa paligid, kung hindi sa loob ng kanyang puso. Sa waiting shed, dahan-dahang kinain ni Mang Roman ang tinapay. At sa pagitan ng ingay ng kalsada at tawanan ng mga tambay, may isang bagay na hindi napansin ng lahat. Ang paraan ng kanyang pagtingin kay Sofia, na para bang may alam siyang hindi pa nalalaman ng dalaga. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati ay naroon na naman si Mang Roman sa waiting shed. Tulad ng nakasanayan, tahimik siyang nakaupo. Hawak ang isang lumang supot na tila iyon na lamang ang kanyang pag-aari. Tumaraan ng mga tao,
May ilang nag-aabot ng barya, ngunit mas marami ang umiiling at umiiwas ng tingin. Sa loob ng karinderya, abala si Sofia sa paghahain ng almusal sa iilang suki. Ngunit hindi maalis ang kanyang pansin sa kanto. Parang may kung anong hindi magandang mangyayari. At hindi nga siya nagkamali. Bandang tanghali, dumating sina Berto, Kaloy, at Mix. May dala ang mga ito na plastik na may lamang malamig na tubig. Halatang merong binabalak. Nakangisi sila habang papalapit kay Mang Roman. "Oh, Mang Roman, mainit ata ang panahon ngayon . Palikuan ka kaya namin?" Sigaw ni Mix. Bago pa makaiwas ang matanda, biglang ibinuhos ni Kaloy ang malamig na tubig sa kanyang ulo. Nabasa ang kanyang damit. Tumulo ang tubig sa semento at umalingaw-ngaw ang malakas na tawanan ng mga tambay. May ilang taong nakakita, ngunit walang kumipo. Nakahawak si Mang Roman sa kilid ng upuan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Dahan-dahan lamang siyang tumayo at pinika ang laylayan ng kanyang damit. Sa sandaling iyon, may kung anong pumutok sa loob ni Sofia. Lumabas siya ng karinderya at mabilis na lumapit sa waiting shed. "Tama na!" Malakas niyang sigaw. Natahimik ang paligid. Pati ang mga tambay ay napatingin sa kanya. "Ano bang problema niyo? Wala namang ginagawa sa inyo si Mang Roman." Galit na sabi ni Sofia. Nanginginig ang boses, ngunit matatag ang tindig. "Uy, tagapagtanggol," pangaasar ni Berto. "Boyfriend mo ba to?" Muling nagtawanan ng tatlo. Namula ang mukha ni Sofia. Hindi sa hiya, kung hindi sa galit. "Nakakatawa ba siya? Masaya ba kayo na pinapahiya niyo ang taong wala namang laban sa inyo?" Galit na sabi ni Sofia. "Ano ka ba, Sofia? Pulubi lang naman yun . Sanay na yan, kaya huwag kang mag-alala." Sagot ni Kaloy na tila walang konsensya. "Hindi dahilan ng kahirapan para bastusin niyo ang isang tao." Mariing sagot niya. "Mas nakakahiya ang ginagawa ninyo." May ilang kapitbahay ang napasilip mula sa bintana. Bulungan dito, bulungan doon. Hindi sanay ang barangay na may sumasagot sa mga tambay. Saglit na nagkatinginan ng tatlo. Nabawasan ang kanilang ngiti. "Tigilan mo nga kami, Sofia," malamig na sabi ni Berto. "Masyado kang mabait. Hindi ka yaman sa kabaitan mo, no?" "Mas pipiliin ko na lamang maging mabait kesa maging katulad ninyo," tugon niya. Ilang segundo ang lumipas na tila mabigat ang hangin. Sa huli, suminghal si Mix at inaya ang dalawa. "Tara na nga, panira tong babaeng to . Sayang ang oras dito." Umalis silang may kunwaring yabang, ngunit dama ang pagkabigo. Naiwan sina Sofia at Mang Roman. Tahimik ang matanda. Basa pa rin ang kanyang damit. Iniabot ni Sofia ang panyo mula sa kanyang bulsa. "Pasensya na po, Mang Roman," mahina niyang sabi. Ngunit ngumiti si Mang Roman. Isang ngiting kakaiba. Hindi puno ng awa sa sarili, kung hindi tila may pag-unawa sa malalim na bagay. "Huwag kang mag-alala at huwag kang humingi ng tawad sa kasalanang hindi mo namang ginawa, iha," wika niya. "May mga pagsubok talagang dumarating para sukatin ang tapang ng puso." Napatingin sa Sofia sa kanya. Muli, napansin niya ang maayos nitong pananalita. Hindi ito pangkaraniwan. Merong talino at misteryo. "Maraming salamat, iha," dagdag ni Mang Roman. "Hindi lahat ay may lakas ng loob na tumindig para sa iba." Sa unang pagkakataon, hindi kahinaan ang naramdaman ni Sofia, kung hindi kakaibang kapayapaan. Ngunit hindi niya alam, ang ginawa niyang pagtindig sa araw na yon, ang magsisimula ng pagbabagong hindi niya inaasahan. Ilang araw matapos ang insidente sa waiting shed, napansin ni Sofia ang isang kakaibang bagay. Wala si Mang Roman. Karaniwan bago pa man sumikat ang araw,
ay naroon na ito. Tahimik na nakaupo at nakatanaw sa kalsada. Ngunit sa loob ng 3 magkakasunod na araw, bakante ang waiting shed. Walang lumang supot. Walang tahimik na presensya. Tanging ang upang semento at ang kaluskos ng mga dumaraang sasakyan ang naroon. Wala na ata yung pulubi mong kaibigan, biro ni Berto habang bumibili ng soft drink sa karinderya. Hindi siya pinansin ni Sofia, ngunit sa loob-loob niya, may kung anong hindi maipaliwanag na pag-aalala. Nasaan kaya siya? Tanong ni Sofia sa kanyang sarili. Hindi niya naman obligasyon ng matanda, ngunit tila may naiwan itong bakas sa kanyang isipan. Lalo niyang naaalala ang mga salita nito. Hindi nasasayang ang kabutihang ginagawa ng puso. Samantala, mas lalong humina ang benta sa kanilang karinderya. May bagong bukas na mas malaking kainan sa kabilang kanto. Mas maliwanag, mas moderno, at mas may murang presyo. Araw-araw, iniisip ni Sofia kung papaano silang magpapatuloy ng kanilang maliit na hanapbuhay. Isang gabi, nadatnan niya ang kanyang ina na tahimik lamang na nakaupo. Anak, mahinang sabi ni Aling Violeta. Baka kailangan na nating isara kung hindi pa rin lalakas ang kita. Parang may dumagan sa dibdib ni Sofia. Ang karinderya ang tanging pinagkukunan nila ng kita. Dito umiikot ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Gagawan ko po ng paraan, Nay. Sagot niya, kahit hindi sigurado kung papaano. Kinabukasan, may kakaibang eksenang gumulantang sa buong barangay. Isang itim at mamahaling sasakyan ang pumarada malapit sa waiting shed. Kumikintab ito sa ilalim ng araw at halatang hindi pangkaraniwan sa kanilang lugar. 2 lalaking naka-Amerikana ang bumaba at tila may hinahanap. Naglabasan ang mga tsismosa na kanilang mga kapitbahay. Maging sina Berto at ang grupo ay lumapit. May shooting ba? Tanong ni Kaloy. Ngunit hindi ito shooting. Lumapit ang isa sa mga lalaking naka-Amerikana kay Kapitan Ruel na noon ay napadaan. Magandang umaga po. Meron po ba kayong nakilala dito bilang Roman? Napatingin ang mga tambay sa isa't isa. Yung pulube? Sagot ni Migs. Bagyang nag-iba ang tono ng lalaki. Hindi siya pulube. Siya ang aming hinahanap. Biglang natahimik ang paligid. Bakit? May atraso ba siya? Tanong ni Berto na tila nag-aalala. May mahalaga kaming pakay sa kanya. Maikli ngunit matigas na sagot. Mula sa loob ng karinderya, narinig ni Sofia ang usapan. Lumabas siya at nakita ang itim na sasakyan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi pulubi ang tawag ng mga lalaking iyon kay Mang Roman, at hindi rin Mang Roman. May kakaibang peraso ng palahisipan na tila unti-unting nabubuo. Ngunit hindi pa malinaw ang larawan. Wala pa ring sumasagot kung nasaan ang matanda. Matapos ang ilang minutong pagtatanong, umalis ang sasakyan, ngunit hindi nawala ang tensyon sa paligid. Ang mga tambay na dating malalakas ang tawa ay tila naging tahimik. Baka naman mayaman pala yung matandang yun. Mahina ngunit kinakabang sabi ni Kaloy. Imposible. Agad na sagot naman ni Berto, ngunit hindi na kasing sigurado ng dati. Habang pinagmamasdan ni Sofia ang papalayong sasakyan, may isang tanong na bumabalot sa kanyang isipan. Sino nga ba talaga si Mang Roman? At bakit pakaramdam niya, ang pagkawala nito ay hindi bastang pagkakataon lamang, kung hindi simula ng mas malaking pagbabagong paparating. 2 araw matapos ang pagdating ng itim na sasakyan, naging usap-usapan pa rin sa buong barangay ang misteryosong paghanap kay Roman. Ang dating maingay na waiting shed ay tila nabalot ng kakaibang pananahimik. Maging sina Berto ay hindi na ganoon kalakas ang loob ng mga asara. Isang umaga,
Habang abala si Sofia sa paglalagay ng paninda sa estante, may narinig siyang pamilyar na boses sa labas. "Magandang umaga." Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumabas ng karinderya. Napatigil siya. Sa harap ng waiting shed ay nakatayo ang isang lalaking nakaayos ng maayos. Malinis ang puting polo nito. Planchado ang pantalon at maayos ang pagkakaahit. Tuwid ang tindig, desente ang sapatos. Hindi na ito mukhang pulubi. Ngunit ang mga mata ay pareho pa rin. "Mang Roman?" Halos pabulong niyang sabi. Bahagyang ngumiti ang lalaki. "Hindi mo ako nakilala kaagad, iha?" Unti-unting naglabasa ng mga kapitbahay. Maging ang mga tambay ay napatayo mula sa kinauupuan nila. Parang may eksenang hindi nila maunawaan. "Anong palabas to?" bulong ni Mix. Bago pa makalapit ang sinuman, may pumaradang muli na parehong itim na sasakyan. Bumaba ang dalawang lalaking naka-Amerikana. At magalang na tumayo sa likod ng matanda. Naroon rin ang iba pang mga bodyguards at dalawang driver na naghihintay sa loob ng sasakyan. "Sir, handa na po ang lahat," sabi ng isa. Parang nabingi ang buong barangay. Humakbang si Mang Roman, o mas tamang sabihing si Roman, at hinarap ang mga tao. "Ako si Don Roman Villarreal," malinaw at kalmadong sabi niya. "At oo, ako rin ang lalaking tinatawag niyong pulubi nitong mga nakaraang linggo." Hindi makapagsalita ang mga tambay. Namutla si Berto. "Isa akong negosyante," patuloy niya. "At may proyekto akong ginagawa. Isang simpleng pagsubok. Gusto kong makita kung papaanong tratuhin ng tao ang isang taong mukhang walang halaga." Parang may malamig na tubig na bumuhos sa lahat. "Hindi ko inuhusga ng sino man," dagdag niya. "Pinagmasdan ko lamang." Unti-unting bumaba ang tingin ng mga tambay. Wala nang bakas ng yabang sa kanilang mga mukha. Napatingin si Roman kay Sofia. "May isa lamang na tumindig. May isang taong hindi natakot mapahiya para ipagtanggol ang isang walang kalaban-laban." Ramdam ni Sofia ang pag-init ng kanyang pisngi. Hindi niya alam ang sasabihin. Lumapit si Don Roman sa kanya. Hindi ito eksenang palabas. Walang yabang sa kanyang kilos. "Maraming salamat, Iha," taos-pusong sabi niya. "Hindi ko po alam." Napatigil si Sofia. "Ginawa ko lang po ang tama." "At iyon ang pinakamahirap na gawin sa mundong ito," sagot niya. Maya-maya, hinarap ni Roman ang mga tambay. "Ang kahirapan ay hindi sukatan ng pagkatao, ngunit ang panglalait ay sumasalamin sa tunay na laman ng puso." Walang sumagot. Wala ring naglakas ng loob na tumingin sa kanya. Hindi siya nagbanta. Hindi siya nagalit. Ngunit mas mabigat pa sa sigaw ang kanyang mga salita. Pagkatapos, muling bumaling si Roman kay Sofia. "Kung maaari, nais kitang makausap ng mas maayos, Iha. May nais akong ialok sa'yo." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sofia. Hindi niya alam kung anong susunod na mangyayari. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang lalaking minsang kinutya at pinagtawanan sa waiting shed ay hindi pala isang taong dapat malitin. At ang kabutihang ipinakita niya noon ay unti-unting nagbubukas ng pintuang hindi niya kailanman inakalang para sa kanya. Kinabukasan, hindi mapakali si Sofia. Halos hindi siya nakatulog kakaisip sa mga nangyari. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang tagpong iyon. Ang maayos na tindig ni Roman Villarreal, ang paggalang ng mga taong naka-Amerikana, at ang alok nitong nais siyang makausap. Bandang 10:00 ng umaga, may tumigil na sasakyan sa tapat ng kanilang karinderya. Isa sa mga lalaking kasama ni Don Roman ang bumaba. "Miss Sofia,
Inaanyayaan po kayo ni Don Roman sa kanyang opisina. Napatingin si Sofia sa kanyang ina. Sige na anak, pumunta ka. Huwag mo muna akong alalahanin. Mahinang sabi ni Aling Violeta. Bihira ang ganitong pagkakataon. Dagdag pa nito. Kinabahan ngunit sumakay si Sofia. Hindi pa siya nakapasok sa ganoong klaseng gusali. Mataas, malamig ang loob, at tahimik. Dinala siya sa isang maluwag na opisina. Naroon si Don Roman. Nakaayos at seryoso ngunit may banayad ng ngiti. Salamat sa pagpunta, Sofia. Maupo ka. Mahinawan ang kanyang boses, katulad noong nasa waiting shed pa siya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Panimula ni Don Roman. Ang ginawa ko sa inyong barangay ay bahagi ng personal kong advokasya. Gusto kong matukoy kung sino ang may tunay na malasakit. Hindi dahil may kapalit, kung hindi dahil iyon ang tama. Tahimik lamang si Sofia. Lumaki rin akong mahirap. Patuloy niya. Naranasan ko ring maliitin, tawanan, at ituring na walang halaga. Kaya naman nang umasenso ako, nangako akong hindi ko kakalimutan ang pinanggalingan ko. Pero gusto kong malaman kung may mga taong katulad ko napipiliing maging mabuti kahit walang nakakakita. Napayuko si Sofia. Hindi ko naman po alam na may ganyan pala. At yun ang dahilan kung bakit ikaw ang aking napili. Nagangat siya ng tingin. Nais kong magtayo ng grocery at supply store sa inyong barangay. Sa madaling salita, nais kong magbukas ng malaking negosyo. Hindi lang isang negosyo, kung hindi oportunidad na rin para sa mga taong nakatira doon. At gusto kong ikaw ang mamahala ng lahat ng ito, Iha. Parang tumigil ang mundo ni Sofia. Ako po? Nanginginig niyang tanong. Oo, nakita ko ang sipag mo. Nakita ko ang malasakit mo. Hindi lang sa akin, kung hindi sa pamilya mo. Ang taong marunong magmalasakit sa iba ay marunong ding mag-alaga ng responsibilidad. Hindi siya kaagad nakasagot. Hindi lang yan, dagdag ni Don Roman. Handa rin akong sagutin ang pag-aaral ng kapatid mo hanggang makapagtapos siya ng kolehiyo. At tutulungan ko ring maayos ang inyong karinderya kung nais niyo itong ipagpatuloy. Biglang napuno ng luha ang mata ni Sofia. Hindi ito luha ng awa, kung hindi ng gulat at pasasalamat. Pero bakit po ako? Mahina niyang tanong. Dahil ikaw ang tumindig noong walang ibang may lakas ng loob. Ang kabutihan mo ay hindi panlabas. Hindi mo alam na may kapalit ito at yun ang pinakamahalaga. Napakabuti mo, Iha. Bukal ang iyong puso sa pagtulong. Natutuwa ako dahil natagpuan kita at nakilala. Tahimik na pumapatak ang luha ni Sofia. Maya-maya ay nagsalita muli ang matanda. Pero may isa lang akong kondisyon, mahinang sabi ni Don Roman. Manatili kang mapagpakumbaba. Huwag mong kalimutan ang araw na pinili mong tumindik para sa isang taong inaakala ng iba ay walang halaga. Tumango si Sofia. Opo, hindi ko po makakalimutan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang simpleng pagtindig sa tama, kahit pa siya'y pinagtatawanan, ay maaaring maging simula ng pagbabagong hindi niya kailanman inaasahan. At ang kabutihang ginawa niya sa waiting shed ay nagbunga ng biyayang higit pa sa kanyang mga pangarap. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting nagbago ang mukha ng kanilang barangay. Ang dating bakanting lote malapit sa waiting shed, ngayon ay may nakatayo ng grocery store. Villarreal Community Mart. Ang nakasulat doon sa karatula. Ngunit sa ibaba nito, may mas maliit na teksto. Managed by Sofia Reyes. Sa unang araw ng pagbubukas, halos hindi makapaniwala si Sofia habang inaayos ang mga paninda. Maayos ang estante,
Kompleto ang supplies at may maliit pang pwesto para sa school materials ng mga bata sa kanilang lugar. Hindi sobrang laki, ngunit maayos at puno ng pag-asa. Sa loob ng store, nakangiti si Aling Violeta habang tinutulungan siya sa pagbibilang ng paninda. Si Jonel naman ay mas masipag na sa pag-aaral. Dala ang balitang siya ay opisyal ng scholar. Salamat talaga, ate. Minsang sabi ni Jonel, mas pagbubutihin ko pa. Ngumiti lamang si Sofia. Hindi niya ito pinagmamalaki sa iba. Hindi siya nagbago sa pakikitungo. Tulad pa rin siya ng dati. Mahinahon, magalang, at marunong makinig. Ngunit hindi lahat ay komportable sa pagbabagong ito. Isang hapon, habang nagsasara siya ng tindahan, napansin niyang may 3 lalaking nakatayo sa di kalayuan. Kilalang kilala niya ang mga anyo ng mga ito. Sina Berto, Kaloy, at Migs. Wala na ang dating kumpiyansa sa kanilang tindig. Wala na ang malakas na tawanan. Daan-daan silang lumapit. Sofia, panimula ni Berto. Tila hirap magsalita. Pwede ba kaming makausap ka? Tumingin siya sa kanila ng diretso, ngunit hindi malamig ang kanyang mata. Ano yun? Nagkatinginan muna ang 3 bago nagsalita si Kaloy. Naghahanap kasi kami ng trabaho. Kung may bakante sana sa store nyo, kahit tagabuhat lang. Tahimik ang paligid. Wala ang dating yabang. Wala ang pangutya. Naalala ni Sofia ang malamig na tubig na ibinuhos nila kay Mang Roman. Naalala niya ang tawanan nila. Ang hiya. Ngunit mas malinaw sa kanya ang aral na natutunan niya. Ang kabutihan ay hindi pumipili kung kanino ibibigay. Sa totoo lang ay may kailangan akong 2 stock assistant. Mahinaon niyang sagot. Pero may kondisyon. Agad silang napatingin. Dito sa tindahan, walang panlalait, walang pangmamaliit. Lahat ng tao ay dapat respetado. Mabilis silang tumango. Oo, Sofia. Hindi na maulit yung dati. Seryosong sabi ni Migs. Hindi siya ngumiti ng mayabang. Hindi niya ipinadama ang kanyang kakayahan ngayon. Sa halip, binigyan niya sila ng pagkakataon. Ang isa sa kanila ay binigyan niya ng ibang trabaho. At doon, nagsimula ang tunay na pagbabago. Hindi lang sa kanyang buhay, kung hindi sa buong komunidad. Ang waiting shed na dati lugar ng pangutya, ngayon ay nilinis at pininturahan. May mga halaman sa paligid. May paalala na nakapaskil. Ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay binibigay. Isang hapon, dumaan si Don Roman sa tindahan. Tahimik lamang niyang pinagmasdan si Sofia habang inaasikaso ang mga mamimili at tinuturuan si Berto kung papaanong mag-inventory. Lumapit siya. Nakita ko na tama ang naging desisyon ko, sabi niya. Umiling si Sofia. Hindi po dahil sa desisyon nyo kaya nagbago ang lahat. Dahil po ito sa pagkakataong ibinigay ninyo. Bahagyang ngumiti si Don Roman. Hindi lahat ng binibigyan ng pagkakataon ay marunong gumamit nito ng tama. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sofia na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng kita o bagong gusali. Nasusukat ito sa kung ilang pusong nagbago dahil pinili mong maging mabuti. Isang taon ang lumipas. Ang dating tahimik at madalas pag-usapang waiting shed ay naging simbolo ng pagbabago sa kanilang barangay. Malinis na ito ngayon. May maayos na pintura at ilaw sa gabi. Sa gilid nito ay may maliit na bulletin board kung saan nakapaskil ang mga job hiring, scholarship announcements, at mga paalala sa komunidad. Sa tapat nito ay patuloy na dinarayo ang Villarreal Community Mart. Hindi lamang dahil sa kumpleto ang paninda, kung hindi dahil maayos at magalang ang mga taong naroon. Sina Berto, Kaloy, at ang iba pa ay abala sa pag-aayos ng mga kahon, habang si Migs naman
ang nakatalaga sa cashier tuwing hapon. Hindi na sila ang mga tambay na dating nangungutya. Tahimik na silang nagtatrabaho at umuwi sa kani-kanilang pamilya. Isang umaga, habang binibilang ni Sofia ang kita, napangiti siya. Hindi man sila naging mayaman kaagad, sapat na ang kinikita upang mapagamot ng maayos ang kanyang ina at makapag-ipon para sa hinaharap. Si Jonel naman ay consistent sa pag-aaral at palaging nangunguna sa kanilang paaralan sa kolehiyo. Ang dati nilang karinderya ay mas pinalaki at mas pinaganda ni Don Roman. Marami na rin itong tauhan at araw-araw ay maraming iba't ibang putahe ng ulam at pagkain. Kaya naman dinarayo ito ng mga estudyante, mga trabahador, at iba pa. Tuwang-tuwa ang kanyang ina dahil sa laki ng kinikita nila sa araw-araw. Anak, Sabi ni Aling Violeta habang nakaupo sa harap ng tindahan. ibang-iba na ang takbo ng buhay natin ngayon, no? Napatingin si Sofia sa waiting shed. Kung hindi siya tumindig noon, kung pinili niyang manahimik, marahil wala ang lahat ng ito. Bandang hapon, may pamilyar na sasakyan ng muling pumarada sa harap ng kanilang grocery store. Bumaba si Don Roman. Simple lamang ang suot, ngunit dala pa rin ng dignidad at katahimikan. Lumapit siya kay Sofia. "Kamusta na, Iha?" Tanong niya. Masaya po ako, Don Roman. Dahil sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin, maraming salamat po. Umiling si Don Roman. "Hindi dahil sa akin yon, Iha. Dahil sa pinili mong gawin." Tahimik silang naupo sa waiting shed, sa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat. "Alam mo, Sofia," sabi ni Don Roman, "maraming tao ang nagbigay sa akin ng pera noon. Pero kakaunti lang ang tunay na nagbigay ng respeto. At mas mahalaga iyon." Napayuko siya. Inalala ang araw na pinagtatawanan siya. Hindi ko po akalain na may ganito palang mangyayari. Sabi niya. "Ang kabutihan," sagot ni Don Roman, "ay parang isang binhi. Hindi mo alam kung kailan ito susibol. Pero kapag itinanim mo ito ng taos-puso, darating ang araw na mamumunga ito." Saglit na natahimik ang dalawa. Ramdam ang malamig na simoy ng hangin. Bago tuluyang umalis si Don Roman, tumingin siya kay Sofia ng may bahagyang ngiti. "Hindi na sayang ang kabutihan mo, Iha. At gusto ko lang sabihin sa'yo na mula sa araw na ito ay pagmamay-ari mo na ang grocery store na yan. Hindi ka na lamang isang tagapamahala. Ibinibigay ko na ito sa'yo, Iha. Palaguin mo at patuloy kang tumulong sa mga nangangailangan." Halos walang pagsidlan ng tuwa ni Sofia. Hindi siya makapaniwala. Kung noon ay pamamahala lamang ang ipinagkaloob sa kanya ni Don Roman, pero ngayon, siya na ang nagmamay-ari nito. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Don Roman. Hindi ko po sasayangin ang lahat ng ito. Mangiyak-ngiyak niyang sabi, at maya-may umalis na ang sasakyan ni Don Roman. Lumipas ang mga araw, buwan, at pati na rin taon. Patuloy niyang napapalago ang negosyong ipinagkaloob sa kanya ng matanda. Habang pinagmamasdan niya ang mga batang naglalaro sa harap ng waiting shed at ang mga dating tambay na ngayoy abalang nagtatrabaho, napagtanto niyang ang biyayang natanggap niya ay hindi lamang materyal. Ito ay pagkakataong makapagbago, hindi lamang ng sariling kapalaran, kung hindi ng kapaligiran. At sa puso niya, malinaw ang isang aral. Hindi kailanman mali ang tumindig para sa tama. Hindi kailanman kahinaan ang maging mabuti. At sa mundong mabilis manghusga, ang pusong marunong umunawa ang tunay na mayaman. Dahil sa uli, ang kabutihang ginagawa kahit walang nakakakita ay babalik sa paraang hindi mo inaasahan. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang kabutihan
ay hindi kailanman nasasayang kahit walang nakakakita o pumapalakpak sa ating mabubuting ginagawa. Darating ang panahon na magbubunga ito. Maaaring sa panahong hindi natin inaasahan, pero sa oras ng ating pangangailangan. Ang respeto ay para sa lahat. Mayaman ka man o mahirap, hindi sukatan ng pagkatao ang estado sa buhay. Ang tunay na halaga ng tao ay nasa kanyang puso at asal. Ang pagtindig para sa tama ay nangangailangan ng tapang. Minsan, pagtatawanan ka at hamakin. Pero ang paninindigan sa tama ang siyang magbubukas ng mas malaking biyaya. Hangad ko na sa kwentong ito ay meron kayong napulot na aral. At asahan niyong darating ang biyaya sa inyo. Maaaring sa oras ng hindi niyo inaasahan. Patuloy lamang magtiwala at manalig sa ating Panginoon. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli! Thank you so much and peace out!